At ayun nga, mga lodi. Goto Ryuji ng Japan laban kay Sung Jin-woo ng Korea, isang labanan ng mga S-rank hunters. Nag-umpisa ang pag-iinit ni Goto na subukan ang lakas ni Jin-woo nang pigilan niya si Kamamoto na sunggaban si Cha-hae dahil nag-berserk mode ito. Sisipain na sana ni Kamamoto si Cha-hae nang bigla niyang maramdaman ang isang napakalakas na aura. Sa gulat niya, hawak na pala ni Jin-woo ang kanyang paa gamit lamang ang isang kamay. Napanganga si Cha-hae sa nakita niyang lakas ni Jin-woo. Sinabi ni Jin-woo kay Kamamoto, "Huwag mo sanang masamain na sumali ako. Napansin ko kasi na masyadong mataas ang killing intent mo." Ngunit sa kabila ng babala, muling sinugod ni Kamamoto si Jin-woo. Wala na siyang kinikilalang kakampi dahil sa kanyang berserk mode. Subalit nagkamali siya ng kinalaban, madali siyang binalibag ni Jin-woo at nabali pa ang kanyang braso. Nakita ni Goto Ryuji kung paano tinapos ni Jin-woo si Kamamoto, kaya agad siyang nagtanong kay Hanekawa, "Mage-type hunter ba talaga itong si Jin-woo?" Sumagot naman si Hanekawa, "Hindi natin malalaman hanggat hindi natin sinusubukan ang kanyang lakas." Lumapit si Hanekawa kay Jin-woo at tinanong ito kung pumapayag siyang makipag-spar kay Goto Ryuji. Ngumiti si Jin-woo at pumayag, ngunit may isang kondisyon, gusto niyang gamitin ni Goto Ryuji ang kanyang buong lakas. Gusto rin niyang subukan ang mga bagong kakayahan na nakuha niya mula sa Demon Castle World. Habang nagsasalita si Jin-woo na maaari nang magsimula ang laban, bigla namang umatake si Ryuji. Hindi ito simpleng atake, kasabay ng kanyang paggalaw ay isang malakas na shockwave ang bumalot sa paligid. Ngunit sa isang iglap, parang nag-teleport si Jin-woo sa sobrang bilis. Hindi makapaniwala si Ryuji na hindi siya tumama. "Hindi mo ako maloloko, Jin-woo. Isa ka lang mage hunter," sigaw ni Ryuji. Muling binuo ni Ryuji ang kanyang aura sa mga kamay at muling umatake. Ngunit kahit pagaano kabilis ang kanyang pag-atake, madali lamang itong naiwasan ni Jin-woo. Nakangiti pa ito, na para bang iniinsulto siya. Lalong nainis si Ryuji, pakiramdam niya ay minamaliit siya. Samantala, ang mga kasamang hunters mula Japan ay nagpaplano ng pigilan ang laban. Mukhang siniseryoso na ni Ryuji si Jin-woo, at baka humantong pa ito sa matinding pinsala. Sa wakas, tinodo na ni Ryuji ang kanyang atake at nagawang galusan ang mukha ni Jin-woo. Ngunit agad siyang binalaan ng system ni Jin-woo dahil sa matinding bloodlust na pinakakawalan ni Ryuji. Sa huling pag-atake ni Ryuji, nagpakawala siya ng napakalakas na shockwave, pero bago pa ito tumama, nahawakan na ni Jin-woo ang kanyang kamay. "Kung patatigilan ko pa ang laban na ito, baka matulad ka kina Jong-suk at Taishik," sabi ni Jin-woo. "Kung hindi ako mabilis, baka nawalan na ako ng isang mata." Nanlaki ang mata ni Ryuji, hindi makapaniwala sa lakas ni Jin-woo. "Kung inaakala mong naglalaro ako, nagkakamali ka," sigaw niya. Ngunit kalmado lamang si Jin-woo. "Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi mo. Ang sabi mo, kung ang pulso mo ang mahawakan ko, panalo ka na." Tapos na ang laban. Lalong nag-init ang ulo ni Ryuji at nagpakawala ng isang huling, napakalakas na atake. Sinabayan ito ni Jin-woo, at sa kanilang banggaan, yumanig ang buong paligid. Biglang dumating sina Yonho at Cha-hae, hinawakan si Jin-woo para pigilan ito. Si Ryuji naman ay pinigilan ni Hoshino at Kai, na gumamit pa ng ice magic spell para hatiin ang dalawa. "Tama na," sigaw ni Yonho. "Ang kalaban mo ay ang team leader na Manggangune sa Jeju Island Raid." Nagkasundo sina Hanekawa at Yonho na itigil na ang laban. Napangiti si Ma Dong-wook habang pinagmamasdan si Jin-woo. Napakalakas niya. Ang tibay rin ng katawan niya, naisip niya. Dapat talaga siyang isama sa ating guild. Samantala, napasigaw si Choi Jong-in, "Mage type ka nga ba talaga, Jin-woo?" Huminga ng malalim si Jin-woo. Alam na niya ngayon ang kakayahan ng bawat hunter sa paligid. Bilang huling hakbang, palihim niyang nilagyan ng shadow ang ilang hunters, kahit si Ryuji ay hindi nakaligtas sa kanyang shadow soldiers. At kung nagustuhan nyo, paki-subscribe at like naman dyan mga lodi hanggang sa muli, paalam.